Hindi maalis na Rivain ang tingin sa sasakyang humimpil sa driveway. Nang araw na iyon, darating ang apo ng kaibigan ng kanyang lolo. Sa pananatili nila sa bahay sa Nueva Ecija, ay araw-araw siyang kinukulit ng abuelo tungkol sa pagpapakasal niya sa apo ng kaibigan nito. Minsan ay gusto na niyang magalit dito dahil sa pang-iipit nito sa kanya. Ang paggamit nito ng kalusugan nito ay isang bagay na hindi naman niya pwedeng pasubalian. Matangkad ang lalaking naglalakad palapit sa kanila. Hindi niya gaanong mapistahan ang anyo nito dahil papalubog na ang araw. Hindi rin nakatulong ang anino ng mga puno sa kapaligiran na tumatakip halos sa buong mukha nito. Ngunit kanoon na lang ang pagsalakay ng pagkagimbal sa pagkatao niya nang makita ang hitsura ng bagong dating. No, it can't be, sambit ng kanyang isip. Nakita rin niya ang kislap ng rekognisyon sa mga mata nito nang magtama ang kanilang mga tingin. Bakit ganoon na lang kung magdaro ang tadhana? Kung sino pang taong inaasahan niyang hindi na makita kailanman, ay yun pa ang nasa harap niya ngayon. Halos hindi siya makakilos sa kinatatayuan. Parang mas gusto pa niyang higupin na lang siya ng isang malakas na ipo-ipo at nangayin sa malayong lugar. Neptali, iho, masayang bati ng kanyang lolo. Akala namin ng apo ko ay hindi ka na darating. Magandang gabi ho, Senyor Don Bartolo. Magalang ng tugon ng lalaki. Magandang gabi rin sa iyo, magandang pinipini. Sabi naman ito sa kanya. Rivain, iha, siya si Neptali, ang apo ng aking kaibigang si Fortune. Neptali, ang aking apo, si Rivain. Pagpapakilala ng kanyang lulo sa kanila. Parang gustong matunaw ng kanyang mga buto dahil sa napakatamis ng ngiting sumilay sa mga labi ni Neptali. Napakalapit siya ng husto sa wheelchair ng kanyang lolo na parang doon kumukuha ng lakas. Kung hindi niya gagawin yon, ay baka bigla na lang siyang bumagsak. Hay, matipid na kanti nito. Ipinagpasalamat niyang nagkunwari itong hindi sila magkakilala. Kapag nagkataon, ay hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga tanong ng abuelo. Halika sa loob, tiyak kung nagutom ka na sa mahabang biyahe. Anyaya ng kanyang lolo para pumasok na ito. Napakalaki po pala ng asyenda ninyo, komento ni Neptali. Hayaan mo bukas ay pasasamahan kita sa apo kong libutin ang kabuuan ng asyenda. Lolo? Nahihindik na sabi niya. Hindi pa man ay inilalagay na siya nito sa isang pagkakataong magkasirilinan sila ni Neptali. Kung ngayon nga ang kaharap niya itong kasamang abuelo ay halos hindi na siya mapakali. Paano pa kaya kung silang dalawa na lang? I would love to. Nakangiti namang sagot ni Neptali. Oh God! Natitiyak na yang ipagtutulakan siya ng kanyang lolo na samahan ng lalaki kinabukasan. Batid niyang may iba pang bagay na naglalaro sa isip nito. Habang kumakain silang tatlo, ay wala siyang imig. Panay naman ang pagtatanong ng kanyang lolo kay Neptali. Matyaga naman itong sinasagot ang kanyang abuelo. Nakahinga lang siya ng maluwag na matapos ang pagkakape nila at ang pagkikwentuhan ng mga ito. Kapag Juan ay nagpaalam ng lolo niya na magpapahinga na, sinamahan na niya ito. Kanina pa pabiling-biling si Rivain sa kama. Hindi siya dalawin ng antok. Pinababagabag siya ng pagdating ni Neptali sa asyenda. Parang gusto na niyang umatras sa ibinigay niyang kasagutan sa lolo niya. Akala niya ay magiging madali ang lahat. Maling-mali pala siya. Nagsisimula palang maging komplikado ang mga pangyayari. Sa pagkakataong yon, ay muli na namang nagbalik sa isip niya ang mga nangyari noon sa resort na nais na sana niyang ibaon sa limot. Damn! Napabangon siya. Parang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ipinasya niyang bumaba sa kusina para uminom. Magtitimpla na rin siya ng mainit na gatas para sa mas mabilis siyang makatulog. Pagkatapos niyang uminom ng tubig, ay nagtimpla siya ng gatas.
Inisang lagok niya ang laman ng baso kapag kwan. So, the beautiful sophisticated lady drinks milk. Dala ng pagkagulat ay nabitawan niya ang hawak na baso. Bakit ka ba nagugulat? Inis na tanong niya. Oh, I'm sorry. Hingin po umanhin nito. Isa-isa niyang pinulot ang mga nabasag na peraso ng baso. Tinulungan naman siya nito. Bakit ka pumayag sa kagustuhan ng lolo mong magpakasal sa isang taong hindi mo kilala? Maya-maya, tanong nito. Can you just mind your own business? I just wanted to know. It is also my business now. Bakit ikaw, hindi ka tumutol sa lolo mo? Tanong din niya. She knew she had taken him off guard. Hindi ito agad nakaimik. Madali lang tumanggi sa isang bagay na hindi mo gusto. Kaya lang, maiiba ang magiging desisyon mo kapag ang humiling sa iyo ng pabor ay ang isang minamahal mo sa buhay na may karamdaman. Sa sinabi nito, siya naman ang hindi nakaimik dahil alam niya ang ganoong sitwasyon. Naipit din siya sa pakiusap ng lolo niya na may karamdaman din. The good thing about agreeing with this is seeing you again. Seeing the brave woman who willingly gave. Cut it out. Maraas na putol niya na sinasabi nito. Huwag mo nang ipaalala pa sa akin ng kapaliwang yon. Isa lamang yung pagkakamali na hindi na dapat balikan. Isa pa lang pagkakamali ang lahat ng yon para sa iyo. Humakbang ito papalapit sa kanya. Pero hindi ganoon ang pagtingin ko sa pangyayaring yun, Rebane. I have treasured that memory. Oh, shut up. No, I won't shut up. Alam mong hindi mo basta matatakasan ng isang nakaraan. Anito, ilang dali na lang ang layo nito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang init na ibinubuga ng katawan nito. Parang papanawan siya ng ulirat dahil sa pagkakalapit nila. Parang ang alinsangan din ng kapaligiran. Humakbang siya sa kanyang kanan, patungo sa pinto palabas ng kusina. Sumunod ito sa kanya at mabilis na humarang sa daraanan niya. Natatakot ka ba sa akin? Bakit naman ako matakot sa iyo? Gusto niyang pagalitan ng sarili sa pag-i-stammer. Para na rin niya itong binigyan ng ideyang natatakot nga siya. Sa pagkamangha niya, ibigla na lang itong tumawa. Napasigaw tuloy siya. Paraanin mo nga ako, asik niya. Sinubukan niya itong tabigin upang makadaan siya. Ngunit, para lang siyang nagtulak ng isang matibay na muog na hindi matinag-tinag. Hinawakan siya nito sa braso. Pagkatapos ay maraas na kinabig palapit sa katawan nito. Let go of me! Nagpapanig ng sambit niya. Sa paglalapat ng kanilang katawan ay para siyang bumagsak sa kumpol ng mga live wire. Bigla ang daluyong ng malakas na bultayan ng kuryente sa buong katawan niya. It's so nice holding you in my arms again, he said huskily. Lalo tuloy siyang nangilabot. Nagpumiglas siya upang makawala sa mga bisig nito. Pero sadyang mas malakas ito sa kanya. Hanggang sa ang kamay nitong pumipigil sa kanyang braso ay nakasapo na sa kanyang pisngi. Nagre-regodom na ng husto ang kanyang puso. Ang mainit at mabangong hininga nito ay pumapaypay sa kanyang mukha. Idagdag pa ang matiim na pagtunghay nito na para bang inaarok nito ang nilalaman ng kanyang kaluluwa. Nakita rin niya ang pagbaba ng tingin nito sa nakatikom niyang bibig. Doon, napako na matagal ang atensyon nito. Hindi man sinasadya ay bahagya iyong umawang. For one tormenting moment, he agonizingly licked her milk mustache. Ang erotikong paglilimayon ng dila nito sa kanyang balat ay nagsisimula ng magpalaki sa apoy na namumuo sa kanyang kalooban. Any second from now, he would be consumed by that fire of desire. Then he was deliciously kissing her. Kahit masarap yun sa pakiramdam niya, ay pilit pa rin niya itong pinaglabanan. Muli siyang nagpumiglas. Sinisikap na pakawala nito ang mga labi niyang bihag nito. Habang may natitira pang katinuan sa kanya, habang kaya pa niyang paglabanan ang emosyong binubuhay nito sa kanya.
bago pa niya muling maibigay rito ang kanyang sarili. Ikinalang niya ang kanyang kamay sa dibdib nito, but the moment her hand felt his muscled chest, parang nagkaroon na ng sariling isip ang mga kamay niya. Sa halip na tumulak, ay dumama pa yun doon, feeling the familiar warmth and firmness. Ilang sandali pa ay pumulupot na yon paikot sa liig nito. Naghiwalay lang sila nang may naramdaman silang pagkilos sa paligid. Sa sandaling pagtatama ng mga mata nila ay hindi maikakaila ang sinhi ng pagnanasa sa mga mata nito. Bago pa siya nito muling maikulong sa mga bisig nito ay mabilis na siyang tumalinis palabas ng kusina. Walang lingon-likod na tumakbo siya paakyat sa hagdan. Napabalikwas ng bangon si Ravine. Mataas na ang sikat ng araw. Ngayon lang siya tinanghali ng gising. Pagdating niya sa kanyang silid kagabi ay hindi siya agad nakatulog. Pinalikan pa niya sa kanyang isipan ang namagitan sa kanila ni Neftali sa kusina. It occupied her mind the whole night. Malapit na yatang sumikat ng araw nang tuluyan siyang makatulog. Ngunit kahit sa kanyang panaginip ay naroon pa rin ang alaala ng halik na yon. Damn you, Neftali, Inocencio. Nagngingit-ngit na sabi niya. Pagbaba niya sa breakfast room ay humingi siya ng kape at sandwich sa kawaksing na roon. Balak niyang sa lanay na lamang mag-almusal. Pagdating niya roon ay inabutan niyang masayang nagkakuntuhan ng kanyang lolo at si Neftali. Agad naman siyang binati ng huli nang makita siya nito. Nandito na palang aking tour guide. Good morning, beautiful, bati niya. Magandang umaga, iha. Tinanghali ka yata ng gising ngayon, anang lolo niya. Nakangisi naman si Neftali habang nakatingin sa kanya. Inirapan naman niya ito. Kumakain na siya nang muling magsalita ang kanyang lolo. Mabuti at nagising ka na. Kanina pa kasi gustong maglibot nitong si Neftali. Sabi ko nga sa kanya, kung kaya ko pa sana, ako na lang ang magpapasyal sa kanya. Kung gusto na pala niyang mamasyal, he could have asked one of the hands to tour him around. Hindi naman tatanggi ang mga tauhan dito sa asyenda, sabi niya. Sorry, I thought you'll be hospitable enough to let's join me. Nagkamali pala ako. Sige po, Don Bartolo. Magpapasama na lang ako ng isa sa mga tauhan sa pamamasyal. Gaya ng suwestyon ng iyong apo. Tumayo na ito. Pagkatapos ay pumasok sa bahay. Bakit naman ganoon na pakikiharap mo kay Neftali, Ravine? Nagtatakang tanong ng kanyang lolo. Wala naman akong alam na masamang ginawa niya sa iyo para maging ganoon ang pagtrato mo sa kanya. Kung pwede nga lang niya sabihin dito ang namagitan sa kanya ni Neftali ng nagdaang gabi. Sundan mo siya, iha, at humingi ka ng paumanhin sa ginawa mo. Dagdag ng kanyang lolo. But please, do that, Ravine. You know how to treat a guest properly. Kahit labag sa kalooban ay sinunod niya ang kanyang abuelo. Nang hindi niya matagpuan si Neftali sa bahay ay nagtanong siya sa isang katulong kung nasaan ito. Naroon daw ito sa kwadra. Inabutan niya ito roon na namimili ng kabayong sasakyan nito. That's Storm Dancer, anya. Ang itim na kabayong tinitingnan nito ang tinutukoy niya. He's one of the tamest among all the horses here. Hindi naman siya nito pinansin. Parang ang wala itong narinig sa nagsasalita. Lumipat siya sa bandang gilid nito. You want to ride him? Tanong niya. Hindi pa rin ito tumugon. Pinagpasensyahan na lang niya ito. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago muling nagsalita. Marunong ka bang mga bayo? Tanong niya. No. Parang gusto niyang humalakhak na malakas sa sagot nito. Kaya marahil hindi siya nito sinasagot kanina dahil hindi ito marunong mga bayo. Do you want me to teach you how? Nananansya pa ring sabi niya. No. Matipid pa ring sagot niya. Okay then, we will take the pickup. No, we'll take the horse. Bigla itong bumaling sa kanya. Nainis siya rito. Parang gusto rin niya itong batukan. Anong gusto mong gawin nating paraan para makapaglibot? Lumipad tayong dalawa? Inis na ring sabit niya. Nakakalukong ngumiti ito.
I am going to ride the horse, Ravine, dahil iaangkas mo ako. Lalo pang umisi ito. Naikuyom niya ang mga kamay. Tila sinasadya nitong inisin siya. Oh, bakit hindi ka na umimik dyan? Ayaw mo yata eh. Okay lang. Nakipit-balikit pa ito. Pinandilatan niya ito. Oo na, iaangkas na kita. Naiinis na siya rito. Tutal, makikita lang naman ng mga tao sa paligid na hindi ka marunong mga bayo. Sarcastic, sabi nito. Okay lang. At least, makikita ng ibang tao ang sweetness nating dalawa. Kinindatan pa siya nito. Sweetness ka riyan. Yang sinasabi mong sweetness na sa asukal. Tumawa naman ito ng malakas na lalo pa niyang ikinainis. I like your humor, sweetie. Anito. Sa inis ay ang kabayong si Cyclone Rider ang kinuha niya. Ito ang isa sa pinaka-temperanting kabayong pag-aari nila. Hindi siya natatakot na sasakyan ito dahil magaling naman siyang mga bayo. 5 taon pa lamang siya ay nagsasanay na siyang sumakay sa kabayo. O baka gusto mo pang buhatin kita paakyat? Patuya pang sabi niya rito nang makasagay siya. Nakamata lang ito sa kanya. Nandyan na po, mahal na kondesa. Yumukod pa ito sa kanya. In one swift move, he was astride the horse. Kagiyat na pumulupot ang braso nito sa kanyang baywang. Nais man niyang ipaalis ang braso nitong nakakapit sa kanya ay nangagamba naman siyang mahulog ito. Mas humigpit ang pagkakayapos nito nang tumatakbo ng kabayo. Ang sumunod naman niyang naramdaman ay ang mainit na hininga nito na tumatama sa kanyang batok. Dahil nabaling ang atensyon niya roon, ay pansamantala rin nawala ang atensyon niya sa pag-iya sa kabayo. Lalo pang lumipad ang takbo ng kanyang isip nang lumapat ang likod niya sa malapit na dibdib nito. And she was also disturbed by his manly sense. Nang muli niyang ituon ang atensyon kay Cyclone Rider ay nagwawala na ang kabayo. Ginawa niyang lahat ng paraan ngunit hindi niya ito mapatigil. Kahit anong higit niya sa renda ay nagwawala pa rin ito. Lalo siya ng gamba nang dumamba si Cyclone Rider. Napapikit na lang siya sa takot. Hinintay na lang niya ang pagbagsak nila sa lupa. Pero hindi nangyari yon. Nang magmulat siya ay nakita niyang hawak na ni Neptali ang renda. He expertly maneuvered the struggling horse. Nakahawak pa rin ito ng mahigpit sa kanya para hindi siya mahulog. Lalo pa siyang napasandig dito. Ilang sandali pa ay kumalma na si Cyclone Rider. Mabilis siyang bumaba ng kabayo. Sa pagkakatingala niya kay Neptali at kay Cyclone Rider, hindi niya maiwasan ang pagkamanghang nararamdaman niya. Both were exuding such power. Marahan niyang ipinilig ang ulo. Kapag Kwan ay inirapan si Neptali. Bumangon na naman ang inis niya. Akala ko ba hindi ka marunong mga bayo? Ang tanong mo lang sa akin kanina ay kung marunong akong mga bayo. Ang sabi ko, hindi. Kasi po, magaling po akong mga bayo. Nanunod yung sagot nito. Kahit na, sana hindi ka na nagpaangkas ka pa sa akin. Kung hindi ako umangkas sa'yo, baka na-aksidente ka na. Ni hindi mo nga nakalma si Cyclone Rider kaninang nagwawala ito. Kasalanan ko pa pala ang nangyari. Nakamulagat na sabi niya. Kung hindi naman dahil sa'yo, hindi mawawalang attention ko sa pagpapatakbo na. Naisa na niyang idugtong. Wala akong sinasabing ganyan. Brute! Anya at inalakuran nito.